gusto ni Madam sa pagbibigay? Ma'am, kamusta naman po yung lahat po na ikutan natin dito sa Maynila? Kamusta naman po yung experience na talagang grabe po yung pagsalubong sa inyo ng taong bayan? Overwhelming nga si Ma'am. Actually, hindi ko talaga ine-expect din. Dahil nga, di ba, nagsisurvey-survey sila, sinasabi nilang ganito. Pero, iba talaga pag Panginoon Diyos ang pumilos. Yes, that's good. Yun ang miracle. Talagang siguro, dahil bukal sa akin puso yung pagbaba at pagtulong kahit ano pong mangyari. Kaya siguro marahil nararamdaman na nila kaagad yung pakiramdam ko rin. Kaya, pagbaba ko, parang kasama na natin sila ng matagal na panahon. Kaya masaya ako dahil tanggap na ngayon ng Maynila yung taong bagong maglilingkod. Amen. Yan. Ma'am, ano po yung feeling na balita po natin, number 1 na po kayo sa Maynila? Yes! Woo! Ako syempre tuwa-tuwa ako kasama yung aking mga konsehan. Ibig sabihin ko yung number 1 na yan, number 1 na ang pag-asa ng Maynila. Amen. Para sa Tama tunay po na yan. pagbabago. Yan. Okay, habang Yan. Pasok nga, manginit. Naimbitahan si Mama Ratamundong sa isang Christmas party dito sa Puritan Technological College sa Maynila. Kitang-kita ang kagandahan ni Mama Ratamundong sa kanyang pulang dress. And of course, nagdala din ng pamasko si Mama Ratamundong, bigas at mga pagkain. Ito guys, panoorin natin, pakinggan natin ang talumpati ni Mama Ratamundong.
expenses nila. At syempre, para sa ating mga kabataan na masiguro na lahat sila ay mag-aaral, ako naman po ay agarang magbibigay ng financial assistance sa mga mag-aaral sa buong Maynila. Mahalaga na mabigyan natin na magandang kinabukasan ang ating anak bilang isang magulang. Yan po ang kauna-unahang pangamba natin kung paano po mabubuhay at magkakaroon ng matibay na sandigan ng ating anak kung tayo po ay wala na sa mundo. Bilang pag-aalala na malaman kung ano po ang pakiramdam na maging isang tunay na Pilipino at Manileño. Siyempre, tayo po ay naturingang Premier City. Maraming problema, maraming basura, maraming natutulog sa lansangan, at higit sa lahat, nagbuburol pa rin sa kalsada. Kaya naman ang programa namin ay agarang maglalagay ng mga libre at disenteng purunan sa bawat barangay. Dahil sa tulad ng buhay ng bawat pamilya, kailangan ibigay ang respeto sa kanilang huling buhay. Dapat dito po ipakita natin na sila ay mahalaga, at sa ating gobyerno, dapat tayo po ay higit na makatulong. Mahirap po ang sitwasyon natin ngayon. Hindi na po natin kailangan punahin ang pagkakamali ng iba. Pero ito po dapat ay mag-umpisa sa atin. Yung pagkakaisa po natin at pagmamahal sa kapwa ay kailangan ilabas natin ngayon. Dahil higit po kailangan ng ating kababayan yung tulong talaga na direktang ibibigay sa taong bayan. Alam niyo po ba na ang budget ng Maynila ay 34 billion a year? Kung tutuusin, ganun kalaki ang budget na naibibigay natin sa pondo ng Maynila. Kaya naman sa pagpili po ng taong maglilingkod, hindi lang po dapat nagmamahal o nagmamalasakit, kung hindi dapat ang uupo ay hindi magnanakaw. Hindi dapat kukunin ang kaban ng bayan, kung hindi dapat ito po ay direktang maibigay sa mga bayan. Kaya naman kami po ay nandito para gawin ang lahat na mabigay po ang kabutihan para sa Maynila. Yung mga ospital na walang gamot, yung mga barangay health center, kaya sa aming programa, agaran at sisiguraduhin ko po na bawat barangay ay mayroong barangay health center na may gamot at doktor na talagang titingin para sa mga sakit at sa mga senior citizen. At pipiliin ko po na ang mga public hospitals at public schools ay kailangan magkaroon ng makabagong kagamitan na magagamit ng Manileño. Kailangan lahat po ng budget ay maibaba. Sa aming pong panunungkulan, magiging transparent po kami hanggang huling sentimo na aming gagastusin para sa programa.
ang mensahe na rin na